kung nagkakasala ang taong hindi matanda sa gawaing zina, mga kapatid, mas matindi ang kasalanan ng taong matanda na. Bakit, mga kapatid? Kasi yung punto na tumanda na yung tao, pumuti na yung buhok niya sa katandaan, nagkaedad na siya. Subhanallah. Nagkaroon na siya ng wisdom. Sa tanda pa naman na yun, hindi pa siya magkakaroon ng wisdom. Hindi pa siya magkakaroon ng buot, kung sabi ni Saya pa. Butan na. Pero paano pa niya nagagawa ang napakalaking karumalduman na ito na pangangalunya na malaking ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pangalawa, mahina ng tuhod. Pero sa kabila ng kahinaan ng tuhod niya, ay malakas pa rin ang kaniyang loob na suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ng karumaldumal, makipagzina, mangalunya, makiapid. Pangatlo, mga kapatid, ang taong matanda na ay malapit na siya sa finish line niya dito sa mundo. Kumbaga ay malapit na siyang matigok. Sa kabila ng lahat ng mga ito, nagagawa pa rin niyang mga lunya. Kaya matindi ang kaniyang kasalanan. Merong hadith na naiulat ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na kaniyang sinabi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati, wala yuzakkihim, wala yanzuru ilayhim, walahum adhabun alim. Syekhun zanin, wa malikun kadzabun, wa ailun mustakbir. Rawahu Muslim. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong klase ng mga tao na sa kabilang buhay ay hindi sila kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila dadalisain ni Allah mula sa kanilang mga kasalanan at hindi sila titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapapasa kanila ang masidhing kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhun zanin, ang taong may edad na pero nangangalunya pa rin, nagzizina pa rin siya. Wa malikun kadzab, at ang pinuno na mahilig magsinungaling, pinunong sinungaling. Wa ailun mustakbir, at ang mahirap na mayabang at mapagmataas. Ang mga taong ito na nabanggit sa hadith na ito ay hindi sila kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pangungusap na makakapagbigay benepisyo sa kanila. Pangungusap na mayroong kalakip na awa at rida, kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi sila dadalisayin ni Allah mula sa kanilang mga kasalanan, hindi sila pupuriin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila titingnan ni Allah. Ibig sabihin, hindi sila titingnan ng mayroong awa. Pagtingin na may awa at kaluguran, hindi sila titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhabun alim, at mapapasa kanila ang masidhing kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una nabanggit sa hadith na ito, mga kapatid, naway pangalagaan tayo ni Allah, ilayo tayo dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tao na mayroon ng edad, matanda na, pero malakas pa rin ang loob na mga lunya, fornication, pakikipagtalik ng walang basbas na kasal. Ang fornication, mga kapatid, o kaya tinatawag na zina, ay mahigpit na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kanyang sinabi sa Suratul Isra, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Verse number 32. Sa malapit-lapit na kahulugan, at huwag kayong lumapit sa pakikiapid na gawain at sa anumang magiging daan tungo rito upang hindi kayo makagawa nito dahil katiyakang ito ay karumaldumal na gawain at napakasamang pamamaraan. Kung pagninilay-nilayan natin ang salitang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sinabi ay, huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit sa zina. Huwag kayong lumapit sa pangangalunya. Huwag kayong lumapit sa pakikiapid. Hindi niya sinabing, huwag kayong magzina. Huwag kayong mangalunya. Huwag kayong makiapid. Magkaiba yun, mga kapatid. Ang pagbabawal doon sa mga daan patungo sa karumalduman na ito ay kasama sa pagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang yung zina. Bagkus lahat ng mga daan patungo sa zina ay bawal sa Islam. Ganyan kaganda ang turo ng Islam. Full of wisdom ang turo ng Islam. So lahat ng mga daan patungo sa zina, patungo sa pangangalunya ay pinagbabawal sa Islam. Kung nagkakasala ang taong hindi matanda sa gawaing zina, mga kapatid, mas matindi ang kasalanan ng taong matanda na nagkauban na yung tao ng kanyang buhok, iyang buhok, pero malakas pa rin ang loob na gawin ang karumaldumal na ito na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit, mga kapatid? Kasi yung punto na tumanda na yung tao, pumuti na yung buhok niya sa katandaan, nagkaedad na siya. Subhanallah. Nagkaroon na siya ng wisdom. Sa tanda pa naman na yun, hindi pa siya magkakaroon ng wisdom. Hindi pa siya magkakaroon ng buot, kung sabi ni Saya pa. Butan na. Pero paano pa niya nagagawa ang napakalaking karumaldumal na ito na pangangalunya na malaking ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pangalawa, mahina ng tuhod. Pero sa kabila ng kahinaan ng tuhod niya, ay malakas pa rin ang kaniyang loob na suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ng karumaldumal, makipagzina, mangalunya, makiapid. Pangatlo, mga kapatid, ang taong matanda na ay malapit na siya sa finish line niya dito sa mundo. Kumbagay, malapit na siyang matigok. Sa kabila ng lahat ng mga ito, nagagawa pa rin niyang mangalunya. Kaya matindi ang kaniyang kasalanan. Hindi siya kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangungusap na mayroong kapakinabangan sa kanya. Hindi siya titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtingin na mayroong kalakip na awa. Hindi siya dadalisayin ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapapasakan niya ang masidhing kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang nabanggit sa hadith na ito, malikun kadhab. Pangalawang klase ng mga tao na hindi sila titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtingin na mayroong kapakinabangan, hindi sila kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pangungusap na may kalakip na awa at habag. Hindi sila dadalisay ni Allah mula sa kanilang mga kasalanan at mapapasa kanila ang masidhing kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinunong sinungaling. Leader na sinungaling. Pinuno na sinungaling.
Nasa kanya na yung kapangyarihan. Nasa kanya na yung pwesto. Kaya na niyang sabihin ang katotohanan kasi siya na yung pinuno. So, walang makakapalag sa kanya kung sabihin niya yung katotohanan. Wala siyang katatakutan para sabihin ng katotohanan. Bakit? Kasi siya yung pinuno, siya yung leader, siya yung pinuno. Pero sa kabila ng kakayahan na ito o kaya advantage na ito na kung saan siya ay pinuno, wala siyang dapat katakutan para sabihin ng katotohanan. Nagagawa pa rin niya magsinungaling sa mga nasasakupan niya. Tanda na ang pagiging sinungaling ay kumukulo sa kanyang dibdib. Nasanay na siya ng tuluyan sa pagsisinungaling. Kasi ang tao, bakit nagsisinungaling? Kasi takot siya sa mga tao. Kaya siya nakakapagsinungaling. Ayaw niyang sabihin ng katotohanan kasi takot siya sa mga tao. Pero yung pinuno, sino pa yung katatakutan niya? Siya yung leader eh. So, wala na siyang dapat katakutan para sabihin ang katotohanan. Ngayon, kung nagagawa pa rin niyang magsinungaling sa kabila ng posisyon na mayroon siya, ito ay palatandaan na kumukulo sa kanyang dibdib, sa kanyang puso ang sifa, katangian ng pagiging sinungaling. At ito ay kasama sa mga katangian, palatandaan ng munafik o kaya taong hipokrito. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري ومسلم. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na naisalaysay ni Abu Hurairah, tatlo ang palatandaan, mga palatandaan ng hipokrito, munafik. Una, idha haddatha kadhab, kapag siya ay nagsasalita, siya ay nagsisinungaling. Wa idha wa'ada akhlaf, at kapag mayroon siyang binitawang pangako, kanya itong pinapako. Hindi niya isinasakatuparan ang pangako niya na ito. Wa idha tumina khana, at kapag siya ay pinagkatiwalaan, hindi siya maasahan, hindi siya napagkakatiwalaan. At nabanggit ito ang pagiging sinungaling. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong nabanggit sa hadith na ating tinatalakay, mga klase ng mga tao na hindi sila kakausapin ni Allah ng pangungusap ng may kapakinabangan sa kanila. Hindi sila titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtingin na may kalakip na awa at kaluguran. Hindi sila dadalisay ni Allah mula sa kanilang mga kasalanan at mapapasa kanila ang matinding kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga tao, klase ng mga tao, wa'ailun mustakbir, at ang mahirap na mayabang. La ilaha illallah. Ang tao, kaya siya nakakapagyabang dahil sa mayroon siyang naipagyayabang. Kaya siya nagmamatas dahil sa mayroon siyang naipagmamatas. Minsan kaalaman, minsan kayamanan, minsan bangsa, dami ng angkan, o kaya ano pa man dyan. Yan ang tao, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung mahirap, walang-wala. Wala na nga siyang may pagmayabang na kukuha pa niyang magyabang. Wala na nga siyang may paghambog, may pagmataas na kukuha pa niyang magmataas sa mga tao, magmayabang sa mga tao. Pobre na nga, mata pobre pa. Mayroong mga ganitong mga tao. So, ang ganitong klase mga tao ay asyaddu adhaban 'inda Allah. Mas matindi ang kaparusahan na ipapataw sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Malalagot ang taong mayabang kahit pa man mayroon siyang totoong na pagmamayabang. Sa kaalaman, totoong maalam siya, pero mayabang, mapagmataas. Kahit pa man totoong mayroon siyang may pagmamayabang, dahil sa kayabangang ito, siya ay malalagot sa kabilang buhay. Kahit pa man totoong mayaban ng tao na ito na kanyang pinagmamayabang ang kanyang kayamanan, dahil sa kayabangan na ito, pagmamataas na ito, malalagot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Pero, ang tao na mahirap, pobre, wala siyang may pagmamayabang at nakukuha pa rin niyang magyabang, magmataas, asyaddu adhaban na indallah, mas matindi ang kaparusahan na ipapataw sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi biro ang kaparusahan, hindi ka titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtingin na mayroong awa. Hindi ka kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ng pangungusap na mayroong kapakinabangan sa iyo. Hindi biro ang kaparusahan na ipapataw ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka dadalisahin ni Allah at mapapasa iyo ang matinding kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala.